Sa Quiapo, kung saan nagtatagpo ang mga deboto, mamimili at turista. May isang kainang dinarayo dahil sa kanilang espesyal na pansit palabok. Kung sa iba, dinadaan lang sa sarsa at noodles ang pansit palabok, sa Boyet and Mayet Pastora Palabok, isang katerba raw ang sahog. Talagang pinipilahan ang kanilang pwesto. Wow, it's good. Good, good. Good. Ubuso. Simot. Ayaw nga. No wonder, laging sold out ang kanilang pansit palabok. Pero tama na ang palabok sa kwentuhan. Tumbukin na natin agad ang kakaibang palabok sa Liliw, Laguna. Ang puto palabok po ay may hambing po natin para siyang isang puto. Malalasahan po natin din giniling na bigas na wala po siyang katulad na lasa sa mga puto. Kasi may original po siyang gawa na malalasahan natin din yung may mani, may karne. Ano ba talaga ang palabok ng Liliw? Pansit na kakanin o kakaning pansit? Heritage food o pamanang putahe kung ituring ang puto palabok ng Liliw, Laguna. Tanging ang 74 anyos na si Nanay Lourdes ng Alandaw ang marunong magluto nito. Ang heritage food, hindi naman siya kailangan nawawala. So, siya ay ang mga minana nating pagkain sa mga ninuninuan natin na passed down through generations. Very interesting kasi dry siya, hindi siya yung palabok na katulad ng kinagisnan natin na noodles, tapos pinipair siya with puto. At minana pa daw ni Nanay Lourdes ang paraan ng pagluluto sa kanyang Lola Macaria na nooy inilalako ang puto palabok sa kanilang barangay. Pag isinisagawa, talagang yun po ay gagawin talaga. Pero pag iniisa-isa, napakahirap nga po. Pero ang 4 na dekadang tradisyon ng pagluluto ng puto palabok ni Nanay Lourdes nahinto nang pumanaw ang kanyang asawang si Tatay Romy na siyang katulong niya sa pagluluto. 70 years na po akong nagluluto, nag-aano ay mahirap na ho ang kumuha ng dahon, kumuha ng nyog, kumuha ng mga igagatong, ay wala po akong mautusan. Pero may pag-asa pa raw magningas ang kalanglutuan ng puto palabok. Nakitaan daw ni Nanay Lourdes ng interes sa pagluluto ang kanyang tahimik na apong si Bune. Simple lang ang mga sangkap. Giniling na karne ng baboy, bawang, gata, at syweteng pampakulay at malagkit na bigas. 1 kilong bigas ang sasangag ko sa kanya. Mas lumalabas daw ang natural na tamis ng malagkit na bigas kapag isinasangag sa kawa. Basta makakita nyo lang po na parang okay na siya. Ayun, nag-white-white na po siya. Matapos ang 10 minutong halo, pwede na tong hanguin. Hala, tapos ko na isangag. Anong susunod na gagawin? Gigilingin na natin. Dahil dekada na nilang hanap buhay ang pagluluto ng puto palabok, nakapagpundar na sila ng gilingan de makina. Ang giniling na malagkit na bigas o galapong, titimplahan ng gata. Kukulayan na rin ng atsyete ang galapong. Igigisa naman sa bawang ang giniling na karne. Ang pinaghalong galapong at gata, isasama na sa ginigisang giniling na karne sa kaalagaan sa halo at katamtamang apoy. Ang mismong pagluluto ng puto palabok para lang din daw sa paggawa ng biko, pati bayan ng braso ang paghalo. Kapag manikit-nikit na ang galapong, pwede na itong ilatag sa bilao. Sana ay sila ay matuto ding pag-aralan nila. Ang lasa ng puto palabok, laging winner. Pero bago pa magkalimutan, dahil sa sarap ng puto palabok, bakit nga ba ito tinawag na palabok?
Kaya umano puto palabok dahil ginaya sa tekstura ng puto ang sauce ng palabok na hinaluan ng galapong. Mapapansit-pansitan man o kakanin, garantisado ang sarap. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang palabok sa kwentuhan.